unay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa binigay niyo sa aming bagong araw, bagong umaga. Salamat po sa inyong mga kanta, sa inyong mga awit na nagpupuli sa inyo. Salamat po sa inyong binigay na bagong pag-asa sa amin. Kami man po ay nanghina, nagkasakit. Bigyan niyo po kami ng paggaling at kami po ay dumululog sa inyo para pakainin niyo kami ng inyong salita. Kami po ay linisin niyo at bigyan niyo po kami ng bukas na isipan, bukas na puso. Po sa Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yun. Ngayon pong umaga ay ano ba ngayon? November 17. Wow, November 17. Ngayon po, dito po sa California, November 17. Next week po, medyo busy kasi kami po ay nagse-celebrate ng Thanksgiving. Yan. So kung meron kayong mga kamag-anak, kung sa mga nanonood online, meron kayong mga kamag-anak na nasa Amerika, sila po ay medyo busy. Kaya kung tumatawag po kayo, yung mga gumagamit pa po ng phone card, meron pa bang gumagamit ng phone card? Medyo busy po, kaya pagpaumanin niyo po yung hindi sila, medyo busy po sila. Anyway po, sa ating pag-aaral ngayon, nag-aaral tayo sa Acts 22. Kung gagawa ang Hollywood ng kwento, parang science fiction. Pero nauuso daw ngayon, yung mga religious na mga movies, mas kumikita sa mga tao dahil naghahanap sila ng kasagutan. Yun, etong Acts 22, kung titignan nyo, ito yung dapat sa atin yung kailangan natin ng kasagutan sa mga tanong natin. Tsaka yung paano magpabago ng sarili natin. Kasi marami na tayong mga nakikitang mga nangyayari sa buhay na sobra na tayong ang tawag dito yung depressed, na yung malungkot ang mga tao. Kailangan natin yung pampataas ng ating emosyon. Ngayon, iyan ay makakuha natin sa ating Panginoon, no? Yung kapangyarihan niya nakakapagpabago. So, ito yung Gawa 22. Tataytala natin to, kapangyarihan nakakapagpabago. Ayun, naisip ko lang, pag-usapan natin si Apostol Pablo, naisip ko lang kung ano ang kahihinatan o kung ano yung pakiramdam nyo kung teammate nyo si Apostol Pablo, hindi si Kuya Paul. Kung teammate nyo siya, naglalakad kayo sa Jerusalem, no? At sa Damasco, kung kasama nyo siya, medyo alanganin kayo kasi palaaway ito Hindi naman siya palaaway, pero matapang siya Kung may nakita siyang mali, sasabihin niya. Ganun siya Yan. Sa una, exciting to. Exciting na kasama mo si Pablo kasi, kumbaga sa basketball, kasama ko si Lebron. Ayan. Yan si Pablo. Marami siyang alam. Gagaling naman sa puso yun. And kung titignan natin ang mga gawa sa kanyang ministeryo, mapapansin natin na si Pablo ay very driven. Yan. Very driven siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa o hindi niya nasasabi yung gusto niyang mangyari sa mission niya. Naalala ko pa si Kuya Carlos Novesteros yung aming pastor sa Pilipinas. Very driven yun. Ngayon, hindi ko alam kung ilang daliri lang nasa paa niya kasi meron siyang diabetes. Ngayon, lumala na yun, pero patuloy pa rin siya sa street dweller feeding. Meron siyang yung mga ministry niya sa mga estudyante. Ginagawa pa rin niya hanggang ngayon kahit hindi siya nakakalakad. Naka-wheelchair na nga siya, nagbe-message pa rin siya So, ganun yung drive ng tao, no? So, sa tingin ko, ayon sa ating nabasa, very driven talaga si Apostol Pablo. Ngayon, paulit-ulit niyang sinasabi, napupunta ako sa Jerusalem. Makulit. Sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem. Kahit di niya alam kung ano mangyayari pag nagpunta siya doon, baka mapatay siya doon. Wala siyang pakialam. Sabi niya, alam niya kahit saan siya magpunta, natanggap niya yung mensahe ng Diyos, ikakalat niya to. Ngayon, ito, sasabihin niya,
maging mahirap man ito, maaresto man ako, pero wala akong pakialam dahil handa akong mamatay para kay Jesus. Sipin niyo, no? Handa akong mamatay. Well, ito naman yung mga teammates. Well, Pablo, maganda yan. Pero, kasama mo kami sa grupo eh. Kung ano mangyayari sa'yo, mangyayari din sa amin. Kaya magdalawang isip ko muna, Pablo, kasi baka mamaya mapahama kami. Pero sabi ni Pablo, handa akong ipagsapalaran to. Kailangan handa rin kayo ipagsapalaran niya. Lahat ng to. Yan. Kaya nakita natin yan sa kanyang paglalakbay. Nakipagpulong siya sa mga elders ng Efeso at siya ay nilapitan ng 3 magkakaibang grupo ng mga tao. Ang mga Kristiyano sa buong baybayin sa Lebanon ay nagsasabi, huwag ka na magpunta sa Jerusalem sa loob ng 7 araw. Sa mga Kristiyano ng Caesarea, isang lalaki nagngangalang Agabo, ang propetang very close na tagasunod ni Pablo, nagbigay din ng warning o ng babala, mga kapahamakan pwedeng mangyari sa kanya. Ngayon, meron pang isang grupo, yung mga clerics ng Judea. Mga Kristiyano sila, no? Kasama nun sila, no? Si Lucas. Si Lucas, siya yung sumulat ng Acts. Ayan, siya yung witness niyan. So, pag nakikita niya yung ginagawa ni Pablo, sinusulat niya yun. Kaya naging Acts yun. Siya sumulat niya. Ngayon, patuloy nilang sinasabihan si Pablo. At bigyan ng babala, sabi niya, Pablo, huwag ka na magpunta. Huwag ka na magpunta. Pero si Pablo, matigas ang ulo, patuloy pa rin sinasabi ni Pablo, handa ako kahit na mangyari sa akin. Handa ako mamatay para kay Jesus. Yan. Ngayon, sa Acts 22, tatalakayin natin ang mga nangyari dito. Yun nga, namagatan natin to, kapangyarihang nakakapagpabago. Ngayon, minsan, ang pagtuturo ng Biblia ay mas mahirap kaysa sa ibang mga pagkakataon. Kung minsan, kapag nagtuturo ka ng mga salita sa Biblia, kailangan mo talagang magpakita ng mga komplikado o mga diretsong salita. No? Minsan masakit din. No? Pero may mga panahon pa na kapag ang teksto ay napaka-prangka, mas makabuluhan ang nilalaman nito. Yan. Mas may meaning. Sa isang mangangaral, sa isang guro, kailangan mo lang ibahagi at hayaan ang banal na espiritu ang humawak sa bawat isa sa mga nakikinig. Huwag mo nang isipin kung ano yung, basta alam mo na galing sa salita ng Diyos, hayaan mo ang banal na espiritu ang gumawa ng milagro para sa kanila. Yan. Yan. Sa mga nakaraang mga kabanata, nalaman natin na si Apostol Pablo ay pinagbubugbog ng mga galit at nagkakagulong mga tao. Sa isip nila, ay nilapastangan niya o pinahiyaan Diyos at ang mga kaugalian ng templo. Ngunit siyempre, ang mga akusasyon na iyon ay hindi totoo. Si Pablo ay isang mabuting tao, siya ay isang makadiyos na tao, siya ay isang magalang na tao. Hindi niya kailanman kayang saktan ang mga batas ng Judaismo. Kahit na ngayon, follower na siya ni Jesus, gagalang niya yung religion na yan. Nabugbog, nasipa, papatayin na sana nila, no? Pero yung Romanong sundalong commander ng kampo na yon, nagpadala ng grupo para iligtas si Pablo. But, sipin mo, no? May naawa sa kanya. Yan, physical nilang binuhat si Pablo mula sa karamihan. Pinipicture ko nga yan, parang yung alam mo yung pagka may concert, tapos nag-dive kang ganyan. Parang yun nakikita ko eh. Pero kung hindi siya nailabas doon, malamang napatay na siya kung mas matagal pa nilang iniwan siya doon. Hinila siya palayo sa mga galit at nagkakagulong mga tao. Ngayon, nang dumating sa ligtas na lugar, na-interrogate si Pablo. Sabi, ano ba yung pinaggagawa mo? Sabi ng mga Romano. Pero unang sampit ni Pablo, ito sabi niya, gusto kong makipag-usap sa mga taong yun. Isip siguro ng mga Romano, si Raulo pa na to eh. Gusto na siyang patayin, gusto pa siyang makapag-usap. Yan. Pero, sabi niya, gusto kong makausap ang mga taong muntik na akong patayin. Ang sabi niya kasi, puro pagtatangka lang naman ang sila sa akin eh, napapatayin. At ang pagtatangka lang, pero hindi nila papatayin. Alam ko kasi liligtas ako ng Diyos. Ganyan yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, pwede ko silang kausapin at kaya iyon ang ginawa niya. Mababasa natin ito sa pinakadulo, yung pinakahuli ng verse 21.
Tingnan natin ha. Sa verse 21. At nang siya'y mapahintulutan na siya, si Pablo, na nakatayo sa hagdanan, inihudyat ang kamay sa bayan, at nang tumahimik ng totoo, siya'y nagsalita sa kanila sa wikang Hebreo na sinasabi, tuloy lang ha, tuloy natin yung verse 22, pero bago natin ano yung verse 22, kasi may kasunod dyan. Ngayon, kung natatandaan nyo, ang mga pagkakaputol-putol ng mga chapters, minsan hindi angkop dun sa kwento. So, hindi natin kayang sabihin na verse 21 o verse 22, yun lang yun. Hindi, may kakasunod siya. So, dahil nga ang naggawa ng mga chapters na yun, tao lamang. Kaya, intindihin natin na nung ginawa yung kwento na yan, dire-diretso yan. Wala siyang mga chapters, wala siyang mga verses. Dire-diretso yung scroll kung tawagin yung sulat na yun. So, imagine niyo yung verse 21. Nakatayo si Pablo sa hagdan ng templo. Yan, yun siya. Ang mga tao ay nagagalit, sila ay nagsisigawan, at pinagbabato pa siya ng mga to. Kaya, boo! Walang kinalaman sa amin yan. Yan. Pero sumenya siya sa mga tao at nagsalita siya ng Hebreo. Ayan. Sinimulan niyang bigkasin ang isang wika na kapareho nila. Ngayon, sinasabi niya, isa rin ako sa inyo. Yan. Tingnan niyo ang unang salita sa Kabanata 22. Sabi sa Kabanata 22, ito yung kasunod ha. Mga kapatid na lalaki at mga babae, lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang sila'y kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila. At sinabi niya, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapwat pinag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Haba nun. Palibhasay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Narinig ng mga tao na nagsasalita siya ng Hebreo. So, isipin nyo na lang, halimbawa, si Kuya Jun. Meron siyang gustong sabihin, punta siya ng China. Sabi niya, Pilipino yan, hindi kami makikinig dyan. Bigla siya nagsalita ng in-check. Si Kuya Jun mukhang Pilipino, pero nag-in-check. Magugulat ngayon yung mga in-check, di ba? So, yun yung meron, na-surprise sila. Ang una niya pang mga salita, ito mga kapatid. Oo, sinusubukan niyo akong patayin, pero kapatid ang tawag ko sa inyo. Isa ako sa inyo. Bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ako. Ipapaliwanag ko ang sarili ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang aking mga pinagdaanan. Ayun, ano ba ang akala nyo sinusubukan nyo akong patayin? Yun yung mga tanong niya. At pagkatapos ay lalong tumahimik ang mga tao dahil nga nag-Hebreo na siya. Ganyan si Pablo, ganyan siya magmahal sa kanyang sariling kababayan. Very passionate siya, sinasabi pa niya, maaari ako makipag-usap sa mga taong to dahil isa ako sa kanila. We're of the same. Yan, di ba? Dati kong inusig ang mga Kristiyano na sa paraan na inuusig nila ako, naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Ganyan. Ganyan, naiintindihan niya yun. And alam niya paano siya makapag-usap. Sa Gawa 22:3, sinabi dito, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Pinapaliwanag niya yung background niya. Datapwat pinag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Ay napakagandang panimula nito, tinawag silang kapatid. Kapatid, parang di ba pagka yung meron ka o kausap, pag sinabi kang brother, sister, di ba magaan yung pakiramdam mo agad? Yan. Ako'y isang Hudyo, kayo man ay Hudyo. Pareho ang ating hangarin at hindi ko tinalikuran ang pagiging Hudyo ko. Nagkataon lang na ngayon, follower na ako ni Jesus. Pero Hudyo pa rin ako. Magkababayan tayo. Tingnan mo sa verse 3, sabi ba ni Pablo, dati siyang Hudyo? Hindi. Sabi niya, isa talaga akong Hudyo. Hindi ko kinalimutan ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Yan. Ano pa sabi niya? Verse 3,
Pinanganak ako sa Tarso ng Cilicia, pinag-aral sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel. Ngayon, sino si Gamaliel? Si Gamaliel, isa siya sa pinakasikat na rabbi o guro ng mga panahong yon. So, kung meron kayong kilalang Gamaliel, Jewish yung background niya at teacher siya. Yun yung kanyang background. Ngayon, sinasabi sa chapter 3 na siya ay mahigpit na tinuruan ng batas ng kanyang mga magulang at masigasig siya sa Diyos. Sinabi niya sa Philippians chapter 3, actually, Philippians chapter 3 verse 5. Sabi niya, kaya akong pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. Ito si Pablo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman na pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseo ako. Pariseo pala siya. So tingnan nyo, no? Si Pablo, hindi lang siya Jew. Super Jew. Oo. Malalim yung kanya pagiging Hudyo eh. Kasi Pariseo, naging Pariseo siya. Tingnan nyo, hindi lang ako sumusunod, talagang mahigpit kong sinusunod ang mga batas ng Hudyo. Yan. Super Jew. So verse 4 and 5. At aking pinag-usig ang dahang ito hanggang sa mamatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Gaya rin naman ang Pangulong Saserdote na nagpatotoo sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda nasa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko naman mga gapos sa Jerusalem ang mga roon upang parusahan. Ngayon, makikita niyo doon yung daan, capital. Yung daan, ang tawag sa Kristyanismo nung araw. Pag sinabing, kagrupo ka ba ng daan? Ayan. Ibig sabihin, Kristiyano ka, sumusunod ka kay Jesus. Yan. Narinig ko nga sinasabi niyo yung mga dating daan. Alam ko, si Elson, alam ko yun. Pero alam ko na meron dahilan kaya ginamit nung TV show na yon yung dating daan. Ngayon, habang sinasabi ito ni Pablo sa karamihan, mayroong napakalaking kahulugan dito. Pinagtangkaang patayin ng mga taong yon si Pablo. Ngayon, ang sinasabi ni Pablo, alam nyo, kayo, tinangka nyo lang akong patayin. Pero ako, nung panahon ko na ako'y naglilitis, nagtagumpay ako sa pagpatay ng mga tagasunod ni Jesus. Sabi niya gano'n. Sa ilan sa nando doon, nabigla sila. Hindi nila yun nasaan. Etong Pablong to, pumapatay ng mga tagasunod ni Jesus. Tagasunod siya ni Jesus ngayon eh. Ayan. Sabi nila, di ko alam, ganyan pala si Pablo. Yan, kilala ko ang lalaking to at narinig ko ang mga maling akusasyon laban sa kanya. Pero hindi ko alam na siya pala talaga ang pumatay sa mga Kristiyano. Yung mga isip-isip nila. Sabi pa, si Pablo ay nandarakip ng mga tao, wala siyang pinipili. Lalaki man babae, bata matanda, wala siyang pinipili. Pinapakita niya kung gaano siya katapang sa kanyang tungkulin bilang mga usig na Hudyo. Yan. Inuusig niya ang mga Kristiyano. Mga Gawa 22:5, sa verse 5 tayo, sinasabi niya na ang pinakapunong saserdote ay nagpapatotoo para sa kanya at ang buong grupo ng elders ng mga Hudyo kung kanino man siya ay nakakatanggap ng liham. Yung liham, parang letter of recommendation. Nilarekomenda siya dahil magaling itong si Pablo. Magaling itong taga-usig. Yan. So, kumbaga mabango yung pangalan niya sa mga matataas na posisyon ng mga Hudyo. Ngayon, kung nagdududa ka dito, tanungin mo ang mga high priest, sabi niya. Kung nagdududa ka sa sinumang council o elders, baback upan nila ako. Ayan, may backup siya. Ganitong uri namang usig si Pablo sa mga tagasunod ni Jesus. Ngayon, nagpatuloy siya sa verse 6. Sa verse 6, hindi ko na babasahin yung buong passage na to. Verse 6 to 11 to. Kukwento ko nga lang. Ito yung kwento ng buhay ni Pablo. Nung bago siya nagbagong buhay, yung bago siya naging Kristiyano. Naging maganda ang lahat sa buhay ni Pablo. Makikita natin na successful siyang taga-usig. Kumbaga sa panahon ngayon, siya yung district attorney. Yan. Siya yung district attorney. Masigla, up and coming na pwedeng kasunod nun. Siya na ang mamuno sa mundo ng Judaismo na sa kanya panahon. Nakikinig sa kanya yung mga matataas na pare, tsaka yung mga Pariseo. Siya yung voice of reason. Paano natin didesisyonan to? Tanong mo si Pablo. Yan.
Sa gitna ng lahat na to, biglang nagpakita si Jesus sa pamamagitan ng pagsikat ng liwanag mula sa langit na nagpatumba kay Pablo. Yan. So, isipin niyo si Pablo, na taga-usig siya, biglang isang araw may isang liwanag at natumba siya. Okay. So, hinimatay siya, ano man nangyari, narinig niya ang isang boses na nagsasabi, "Ako si Jesus. Ako ang iyong inuusig." Yan. Medyo kinilibutan siguro siya. Nagmula sa kalangitan, ito ang bumulaga kay Pablo. Nalaman niya na si Jesus ay buong buo at buhay, at alam niya na si Jesus ay Diyos. Alam niya na mali siya, nalaman na niya mali siya. Nakakausap ni Jesus si Pablo mula sa langit. At umabot mula sa langit ang kanyang tinig para lang harapin at kumprontahin si Pablo. Sa isipan ni Pablo, mali ako sa aking pasya o husga ng mga ito. Akala ko ang mga Kristiyano ay dapat usigin dahil sila ay mapanganib. Sila ay mga tagasunod ng isang mapanganib na paniniwala. Akala ko yun. Mali ako. Yun isip ni Pablo. Ngayon, kung titignan natin, no, si Pablo, bago siya naging Kristiyano, walang mga senyales na siya ay magiging leader ng Kristiyano. Kabaligtaran siya eh. Kabaligtaran siya. Kumbaga, nag-uusapan natin sa Bible study kahapon, o sa devotion kahapon, kumbaga hindi siya worthy. Pero ginawa siyang worthy ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na siya ay merong puso para sa mga tao. Yan. Marami sa atin yung ganyan, yung mali, no? Na ang may mga tiwala tayo sa mga sarili natin. Sa tagal ng panahon, ang sariling pananaw lang ang nakikita natin, aakalain natin na tama ang ating mga kasagutan. Tama ang ating husga, lahat ng yun akala natin tama. Pero ang totoo, lahat yun ay mali. Akala lang natin, feel ko tama ako eh. Feel ko ganito eh. Diba? So very selfish ang natin. I, me, my, kung tawagin. No? So maling akala, madalas yan. Madaming mga tawang ganyan, lalo na kapag walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Yung nagsimba, pero sa isip ng iba, para lang nagpapacheck ng attendance. Yan. Ayos na, okay na linggo ko, nakasimba na ako. Ika nga ni Pastor Jun simbawe. Yan, simbawe. Yan. Yan. Walang fellowship sa ibang kasamahan sa simbahan. Yun ang kailangan natin. Ang totoo, walang tunay na relasyon sa Diyos yun eh. Hindi tunay ang pagkakristyano dahil ang maging matuwid sa harap ng Diyos ay ilagay ang ating pananampalataya kung sino si Jesus. Sino ba si Jesus? At kung ano ang ginawa niya sa krus para sa atin. Dahil sa krus na yon, binayaran niya ang parusa para sa ating mga kasalanan. Nagdusa siya para sa ating pagkakasala. Ngayon, ito yung tanong ko, no? Sino si Jesus sa atin? Sino si Jesus sa atin? Siya ba yung tinatawag natin pag tayo may sakit? Siya ba yung tinatawag natin pagka wala tayong pera? Siya ba yung tinatawag natin pag kailangan natin ng tulong sa mga anak natin? O pagka nagkakaproblema tayo sa mga relasyon natin sa asawa, kapatid, katrabaho, kaanak? Iyon ba ang papel ni Jesus sa atin? Si Jesus kasi hindi siya wishing well. Hindi siya wishing well. Ang pangunahing pagkilala kay Jesus, siya yung ating tagapagligtas at Panginoon. Dahil siya ang tumubos sa atin sa parusa ng impyerno at dalhin tayo sa langit para maranasan ang buhay na walang hanggan. Ngayon, balik tayo kay kay Pablo. Ngayon, etong si Pablo, hindi siya nakakita dahil sa sobrang liwanag na nagpakita sa kanya at pagkatapos, dinala siya sa Damasco, kung saan nakilala niya si Ananias. O, tignan natin sa verse 12. Hindi pa tayo tapos sa kwento natin. So, hindi ko nababasahin yung buong kwento. I-explain ko lang sa inyo yun. Si Ananias, isang mabuting Hudyo. Nakilala ni Pablo siya sa Damasco at ginabayan ni Ananias si Pablo sa pamilya ng tagasunod ni Jesucristo. Sinabi sa talata 14, sinabi ni Ananias kay Pablo, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Yan. In-explain ni Ananias, yun nangyari sa kanya. Nagsasalita si Pablo sa isang malaking grupo, kinikwento niya ito nangyari sa kanya,
At may gusto siyang bigyang diin sa kanila. Yan. I-emphasize nito na sabi niya, ako ay isang mabuting Hudyo kahit noong nagsimula akong sumunod kay Jesus at ang taong nag-welcome sa akin sa Christian family ay isang Hudyo din, si Ananias. Yan. So lahat yan, puro Hudyo. Nagkataon lang na tayo naging Kristiyano. Gusto ni Pablo na malaman nila na siya pa rin ay naglingkod sa Diyos ng kanyang mga ninuno at hindi niya tinalikuran ang Judaismo. Napansin niyo bang sabi niya, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod, at marinig ang kanyang tinig. Ngayon, ang mga salitang yun ay nagpapaliwanag kung bakit niya ginawa ang maglakbay patungkol sa pagsasabi sa mga tao kung sino si Jesus. I-explain niya, ito si Jesus, ito mangyayari sa iyo pagka sumunod ka kay Jesus. Ngayon, sabi niya, kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanila at ikalat ang Ebanghelyo. Ikalat ang Ebanghelyo. Yun ang kanyang main thrust. Ikalat ang Ebanghelyo. Ngayon, dyan sa talatang yan, kapag iniisip natin, ano ba ang God's will? Sa Ingles, yun yung kalooban ng Diyos, God's will. Ano ba ang will ni Lord para sa akin? Yun ang lagi natin tanong. Bago ako matulog, tanong ko, Lord, ito ba yung will mo para sa akin? Ito ba yung kaloob mo sa akin? Yun mga tanong natin. Pero sasagot ng Diyos yan sang araw. Ano ba ang will ni Lord para sa akin? Isa lamang ito sa maraming talata sa Biblia na nagsasaad ng God's will. Itong sinasabi nila. Ang pakinggan ang kanyang tinig at dahil narinig nila at nagpabago sa kanilang buhay, iyon ang dapat mong ipagsabi. Hindi ba magandang balita yung narinig natin ang salita ng Diyos at nagbago ang buhay natin? Good news yun, di ba? Kasi hindi lahat ng tao makakarinig nun, pero ikakalat natin yun. Di ba pag may magandang balita, oy, i-post natin sa Facebook. Di ba? Gusto kong malaman ng buong mundo, may good news ako. Di ba? Ngayon itong good news na to, hindi ba natin gustong ikalat ito sa mundo? Di ba mas maganda yon kaysa sa, alam ko, maraming may gusto ng pera, maraming may gusto maging milyonaryo, pero pagkatapos ng lahat ng to, nasa na yun? Ang may kabuluhan lang ay yung buhay mo pagkatapos ng buhay na to, kasi lahat to may katapusan eh. Pero yung buhay, pagkatapos ng buhay na to, yun yung dapat nating pag-isipan. Di ba? Yan ang God's will para sa atin. Ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay ay para mahalin natin siya, para pagsilbihan siya, lahat ng pagmamahal ay galing sa Kanya, na ihabilin ang ating mga alalahanin o yung cares natin sa Kanya. At i-focus ang ating mga mata at ang kalahatan ng ating pagkatao sa Kanya lamang. Sa Kanya lamang. Yan. Gusto kong bigyan ng emphasis yung verse 16. Ang sabi, at ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Yun yung tanong. Ngayon, alam mo na ang mabuting balita. Ano pa ang hinihintay mo? Diba? Ito hindi na kailangan ng explanation eh. In your face, sinasabi niya, ano pa ang hinihintay mo? Yan. Ikalat at ma-enjoy din naman ng ibang tao ang nararanasan mong sarap ng buhay kay Jesus. Ang mabuhay kay Jesus at mamuhay sa buhay na binibigay niya. Ngayon, ano ang ginawa niya sa Jerusalem noong verse 17? Tuloy natin. Sabi niya, nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Ngayon, nagpunta siya sa templo upang manalangin. Napaka-importanting malaman ng mga taong nakikinig ang bagay na to. Siya ay nananalangin. Tagasunod ako ni Jesus, pero ako nanalangin pa rin dito sa templo. Ngayon, yung sinasabing templo na yun, yung templo ng mga Hudyo. Hindi ako lumalayo sa inyo, doon pa rin ako nananalangin. Yan. Hindi ako laban sa kaugalian ng Judaismo, dito pa rin ako nananalangin. Ngayon sa verse 18, ano sabi? Madali ka! Lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao dito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Sabi ng Panginoon yan. Ngayon sinabi ng Panginoon kay Pablo, madali ka, lumisan ka. Okay? Malamang na-surpresa si Pablo, sabi niya, bakit ako pinapaalis ng Diyos? Di ba kailangan ako mag-share ng gospel? Di ba? Malamang akala niya, mali si Jesus.
pinapalisan niya ako, hello, ako yung tamang tao dito. Ako yung nakakaintindi sa kanila, naintindihan nila ako, hello. Ngayon, ako ang tamang tao na makapag-usap sa mga taong to. Kilala ko sila, kilala nila ako ang tamang mangaral sa kanila. Kumbaga, tignan mo lahat, sabihin nila, siya ang tamang tao dyan. Pero may plano Diyos eh. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao dito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Alam ng Diyos kung ano mangyayari sa kanya. Verse 19, sabi ni Pablo, Panginoon, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, siya ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako ay naroon. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal ng mga pumatay sa kanya. Ito ang malumani na pagtutol ni Pablo sa babala ni Jesus. Humihirit pa si Pablo. Sabi ni Jesus, Pablo, umalis ka na dyan. Huwag kang tumigil sa Jerusalem. May papagawa ako sa iyo. Pero siya, pilit pa rin siya. Hindi Lord, dito ako eh. Yan. Kailangan ako dito, pero bakit talaga? Bakit? Ngayon meron tayo ugali o tendency na ipilit yung gusto natin. Yan. Gusto natin ipaliwanag sa Diyos na tama tayo. O kaya unahin natin ang akala natin tama. Yan. Sabihin pa natin minsan, Lord, baka nagkakamali ka. Parang mali, no? Yan. Hayaan mo muna, let me explain. Yan, gaganyan pa tayo, di ba? Pero tingnan mo kung ano naging tugon ni Jesus kay Pablo sa verse 21. Sinabi sa verse 21, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hentil. Yan, yung dahilan ng Diyos. Hindi makikipagdiskusyon si Jesus kay Pablo tungkol dito. Sabi ni Jesus, umalis ka na sa Jerusalem. Hindi na kailangan ipaliwanag, diretsa, yun ang utos sa kanya ng Diyos. Yun ang command. Sasagot pa ang Pablo, pero ako dapat magministeryo sa mga taong to. Ako dapat, ang kulit talaga, no? Pakikipag-sapilitan pa siya. Pero sabi ni Diyos, humayo ka na, umalis ka na. Yan. Alam ni Jesus na hindi ito ang panahon at lugar ni Pablo para mangaral ng Hudyo. Not the right place and not at the right time nung panahon yun. Taliwas ang pag-iisip ni Pablo. Iniisip lang ni Jesus ang kapangalan ni Pablo. Yan. Nung manguna ang Diyos sa buhay ni Pablo sa Damasco, sinabihan siya na mayroon siyang calling na mangaral sa mga hentil. Kaya ang salitang ito ni Jesus ay hindi na bagong balita. Ito ay confirmation. Confirmation na yun. Ngunit si Pablo ay may ganoong pagmamahal para sa Jerusalem. Pagmamahal para sa mga Israelita, kaya nais niyang manatili sa Jerusalem at mangaral siya doon. Sinabi ni Jesus, hindi. Hindi. Gagawin kitang apostol para sa mga hentil, kaya humayo ka na. Iyon yung assignment mo ngayon, mga Gentiles. Kaya alam na ng mga nakikinig sa kanya na gusto ng Diyos na maging apostol siya ng mga hentil. Yan. Ngayon sa verse 22, yung clincher. Verse 22, hanggang sa mga sandaling yon, ang mga tao ay nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan. Patayin ng taong yan, hindi siya dapat mabuhay. Patayin ng taong yan. Nagalit yung mga tao. Alam natin na nakikinig ang mga Hudyo kay Pablo. Very careful sa nahinig. Sila ay nakaabang sa bawat salita hanggang sa magsabi siya ng isang salita na kinagalit ng mga tao. Ano ang salitang yun? Hentil. Hentil. Ang idea na inatasan ni Jesus si Pablo na mangaral sa mga Gentiles o mga Hentil ay lubos na nakasakit sa kanila o na-offend sila, na-offend yung mga Hudyo. Nagalit sila dahil inaakala nila na ang kaligtasan ng Diyos ay hindi may bibigay sa mga Hentil, sa kanila lamang sa mga Hudyo. Ganun sila, hindi naman selfish pero yun yung mindset nila eh. Na sila lang ang, kumbaga sila sila yung iniligtas. Sa puntong yun, sa kanilang isipan, hindi na sinabing tumigil ka na Pablo, wala kaming pakialam sa sinasabi mo, wala kaming pakialam sa lahat ng ito na ginagawa mo kay Jesus. Nagreklamo ba sila nung binanggit ni Pablo si Jesus? Hindi.
Hindi sila nagreklamo. Nagsisigaw ba sila nung sinabi nilang mag-preach ako sa inyo o magdadasal ako sa sa templo nyo? Hindi. Pero yung idea na maaaring maligtas ng Diyos ang mga hentil sa parehong paraan ng isang Hudyo ay maaaring maligtas, doon sila nagalit. Alam niyo ba na itong pangunahing mensahe o isa sa mga pangunahing mensahe ng Bagong Tipan na maaari kang lumapit sa Diyos kahit ano pa man, kahit ano ka pa man. Sa English, you can come to God just as you are. Alam niyo ba na maaari kang lumapit sa Diyos ngayon, ano man ang kalagayan mo sa buhay, hindi mo kailangang linisin ang iyong sarili. Hindi mo kaya eh. Anumang dumi meron sa buhay mo, lumapit ka lang sa Diyos, lilinisin niya sa pangalan ni Jesucristo. Maaari kang lumapit sa Kanya bilang isang Hudyo, isang Hentil, isang dayuhan, isang Pilipino, isang Amerikano, isang mayaman, mahirap, lumapit ka sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, yan ang sabi ng Diyos, ililigtas Kanya, wala siyang pinipili. Ngayon, ang mga Hudyo, hindi nila maubos maisip na ang mga Hentil ay naging mga Kristiyano rin. Sino ba sila? Ba't sila maliligtas din? Kami lang. Yan. Ang mga Hudyo hindi mapalagay. Dahil pinahihiwatig nito na ang mga Hudyo at mga Hentil ngayon ay pantay na sila. On the same level na sila. Ngayon, sabi sa hulihan ng verse 22, patayin ng taong yan, hindi siya dapat mabuhay. Galit na galit ang mga taong to dahil sa isang salita, Hentil. Alam ko medyo bitin yung kwento, pero yung ilang mga bagay dito na kailangan natin malaman, tiro natin yung drama dun sa next na pangyayari. Itong mga mandurumog na nakikinig sa kay Pablo, pinahayag nila ang kanilang pagkamuhi sa iba. Sa pamamagitan ng galit, sa pamamagitan ng karahasan, sa pamamagitan ng pagsigaw. May mga ibang tao na napupuot sa kanilang kapwa. Alam mo paano sila mag-express ng kanilang galit sa pamamagitan ng pagwawalang bahala. Wala silang gagawin. Dadaanan lang nila. Sa isip nila, I don't care. I don't care. Sasabihin ko sa inyo na mayroong higit na sa isang paraan upang ipahayag na tayo walang malasakit. O may hatred tayo. Hindi man natin nakikita yung hate, pero yung walang malasakit, walang pinag-iba na wala kang pakialam o wala kang malasakit sa kapwa-tao. Maaari mong ipakita sa pamamagitan ng pagsasabi ng gusto kitang suntukin o gusto kitang sipain o isumpa kita. Maniwala ka, maipahayag mo ng ganito ang pagkamuhi ng lubos at epektibo. At may isa pang paraan para ipahayag ang pagkamuhi, yung sasabihin mong wala kang pakialam. Yung I don't want to have anything to do with you. Marinig mo yan sa ibang mga tao. Kristiyano, I don't want to have anything to do with you. Nakikita ko lang yung tao yun, nag-iinit ng dugo ko. Yan, di ba? Minsan, pinapahayag natin ang ating pagkamuhi sa pangalawang paraan. Yung kausap natin sarili natin, sa isip na hindi nakikita ng mga tao yan. Sa isipan pa lang natin. Di ba? Yung wala tayong pakialam o wala tayong malasakit. Pero dahil Kristiyano tayo ang dapat na may malasakit. Tayo ang dapat may malasakit. Gusto kong makita natin yung pagkakaiba. Nariyan si Pablo na nagsasalita sa karamihan na bago ang kanyang buhay, ganap yung pagbabago. Nagsasalita siya sa isang grupo ng mga tao na ang mga buhay ay kailangan magbago. Ang mga buhay na yun ay mababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang taong nakikipag-usap sa kanila, si Pablo, ay dating katulad din nila. Hindi siya worthy, pero ginawa siyang worthy ng Panginoon. Para kay Pablo, kung kaya ni Jesus na baguhin ang buhay ko, magagawa niya ang pagbabagong nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ito limitado sa ilang individual lamang, hindi sa mga chosen few. Diba? Maaaring mangyari din ito sa iyo. Lalo na sa mga taong pakiramdam nila, hindi sila kasama dito. Naisip ko minsan may mga ilang tao agad iisipin na ang pagbabagong nagagawa ng Diyos ay para sa ilan lamang. Diba? Sabi ni ibang tao, bad ako eh. Napakasama ako. Hindi ako katulad nila. Hindi ako paladasal, hindi ako nagsisimba,
pagka Pasko lang, okay, birthday ko, ganun lang. Pero bakit ako maliligtas? Ngayon, ito yung para sa'yo. Ang sabi nga, come as you are. Come as you are. Ang pagbabagong nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos, iyon ay para sa lahat. Para sa lahat. Walang sinisino. Yun ay para sa lahat. At si Pablo ay tumayo bilang isang halimbawa sa isang grupo ng mga tao na lubhang nangangailangan nito. Kailangan natin yung pagbabagong nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan na yun ay nanggagaling sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Binibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa pagbabago ng ating buhay. Binibigyan niya tayo ng lugar sa kanyang kaharian. Ito ay para sa ating lahat. Hindi para sa kakunti lamang. Ang pagbabago at pagliligtas na ito ay para sa lahat. Walang sinisino, lahat kasali. Lahat kasali. Kung gusto mong marinig, itaas mo lang ang kamay mo, pakikinggan ka ng Diyos. Katulad nung nangyari kay Pablo, tinaas niya yung kamay niya. Nakinig ang mga tao. Ito hindi, makikinig ang Diyos. Hindi mga tao. Nakalaan ang atensyon, ang buong atensyon ng Diyos sa lahat ng mga iniisip natin. Ang buhay na walang hanggan ay para sa atin lahat, para sa iyo. Tayo manalangin. Salamat Panginoon sa binibigay mo sa aming buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagbabagong binibigay niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, O Diyos. Salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng pag-asa na kahit kami ay napakasama, kahit kami ay hindi dumudulog sa inyo, kami po ay binibigyan nyo ng espasyo o ng lugar sa inyong kaharian. At kami po wini-welcome nyo. Parang wini-welcome ni si Pablo sa Christian family. Kayo po ang nagbigay sa amin ng pagliligtas at kayo po magiging aming Panginoon at kami po ang mag-fellowship dahil yun po yung gusto nyo para sa amin. Ngayon, dun po sa ating mga nakikinig sa online, kung kayo po ay may mga tanong, kayo po ay mayroong gustong malaman sa buhay nyo at kung tingin nyo may mga tanong kayo sa inyong kaligtasan, meron po akong isang dasal para sa inyo. Ngayon, habang tayo nakapikit at nakatungo, isipin natin maigi ang kahantungan ng ating buhay. Habang ikaw ay nananalangin, kung hindi mo kilala si Jesucristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, pinili at tinawag ka ng Diyos upang maligtas, upang magsisi sa iyong kasalanan, at ipinanganak na muli sa pangalan ni Jesus. Kailangan mong pagsisihan ng iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos hanggat hindi pa huli. Ikaw man ay tinawag na Kristiyano. Ngunit hindi nabubuhay ng buhay Kristiyano. May pagkakataon pa para magsisi at simulan ng ganap ang buhay na regalo niya. Binibigyan niya sa atin, libre yun, walang bayad. Kaya kung handa mo nang kilalanin si Jesucristo, may pagkakataon pa. Ngayon kung may nakikinig sa atin sa online, o sino man dito sa simbahan, kung sino man sa inyo na nakikinig, ito ang dasal ng pagsisisi upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at gawin kang anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Itong dasal natin, aming Ama sa langit, ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Bigyan mo ako ng isang bagong puso. Bautismohan mo ako sa banal na Espiritu at tinatanggap kita bilang isang aking tagapagligtas at Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po at good morning po sa inyo lahat.